Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Mapagpalang umaga, Father. Isang guro ng batas na nagtanong kay Jesus kung papaano makakamit ang buhay na walang hanggan. And Jesus responded by asking what is written in the law, expecting that he will answer the love of God and the love of neighbor. And Jesus asked him, "Who is my neighbor?" And he added, telling a story about the Good Samaritan. Ito ang isang kwento ng isang Samaritano na tumulong sa isang taong binugbog, pinahirapan at halos patay na iniwan. May dumaan ng mga Levita at saserdote, but they opted not to help because of their personal reasons and personal traditions. Subalit, nung dumaan ang Samaritano, tinulungan niya ito, dinala sa bahay panuluyan at ginamot. Kaya ang tanong ng ating Panginoong Hesus, sino sa tatlo ang naging kapwa? Sumagot ang guro, ang nagpakita ng habag, the one who showed mercy to the victim. For this we are reminded of few things. Una, Jesus Christ desires mercy and compassion. Gusto ng ating Panginoon na ipakita ang habag at awa, lalo't higit sa mga taong lubos na nangangailangan. Hindi mahalaga kung sino ang iyong kapwa, bagkus kailangan mong sundin at pakinggan ang tawag ng iyong pusong matulungin. Hindi ito magiging pag-ibig ng Diyos until we believe that love is only an obligation. Kailangan ito ay galing sa malinis na puso at malinis na intensyon. Because always God looks the heart, the love that you put unto it, and your personal, and not your personal desires. Pangalawa, Jesus expects to us to help yung mga kapatid natin even we are in difficulties. Kahit mapanganib ang lugar na iyon, mas pinili ng Samaritano ang tumulong. Pinagamot at binayaran ang gastos and he promises to pay more kung kakailanganin. Ibig sabihin, hindi lamang pakikiramay sa salita ang dapat nating gawin. Kaakibat ito ang pagtulong sa walang kondisyon o pagtatantya. Yes, darating ang pagkakataong tayo rin ay nahihirapan o mahihirapan. Subalit, kahit papaano, ay tutulong pa rin tayo sa ating kapwa. Sabi ko nga, dapat ang iyong pagtulong ay nanggaling sa malinis na intensyon. Pangatlo, Jesus teaches us that everyone is welcome in His kingdom. May ibang pananaw ang mga Samaritano, lalo tigil sa panahon ng ating Panginoon. They were categorized as different because of their faith and religion. And in the times of Jesus, the Jews claim that outside their faith, there is no salvation. Ngunit para kay Jesus, walang diskriminasyon ang namamayani sa mga puso natin dapat. Lahat naman tayo o lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay dapat magtulungan. Nasa ibang lahi ka man, relihiyon, administrasyon o oposisyon, ang mas mahalaga, ikaw ay tumutulong. Maging katulad tayo ng mabuting Samaritano. Bagamat siya ay may ibang paniniwala, na naig sa kanya ang tunay na pakipagkapwa-tao sa pamamagitan ng kanyang habag at awa sa isang taong walang kalaban-laban. Tunay ngang kinamumuhian ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Ngunit sila ay ginamit ng ating Panginoong Hesus bilang halimbawa ng tunay na pagmamahal at pagkakapantay-pantay. Isang paalala na ang pagiging makadiyos ay hindi nasusukat sa ideolohiya, paniniwala at panrelihiyong panindigan, kundi sa kilos ng pag-ibig. Sa ating sariling buhay, marahil
nakakaranas tayo ng panghuhusga at di pagtanggap mula sa mga taong nasa paligid natin. Subalit ang mahalaga, tayo ay patuloy na gumagawa ng mabuti at pinahahabaan natin ang ating pasensya. Huwag tayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw, mga hambog na magaling lamang sa salita. Sa halip, pakinggan natin ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ang kanyang salita ay tunay at totoo. Katotohanang nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy nawa tayong manalangin sa Diyos na maging katulad ng mabuting Samaritano na ang tanging iniisip ay tumulong at magpakita ng kabutihan, habag at awa sa kapwa.